Okay. Okay, hello everyone. Can you hear me? Malinaw po ba ang ating pasok ng ating audio? Oo, kasi I'm testing out a new microphone that I just bought. Ayan. May kabibili lang akong microphone. To. Galing oh. Oo. Pwede kong palta ng logo to eh. Malinaw po ba? Malinaw po ba ang audio natin? Oo. Actually, nagsisigawan yung mga anak ko sa background. Naririnig nyo ba? Narinig nyo ba yung background? Wala namang ingay. Oo, pwede na mag-ingay yung mga anak ko pag nag-livestream tayo. Oo, bumili ako ng pangbiyahe, yung tawag dito. Tapos every now and then, kapag hindi ko feel pag hindi ko feel tawag dito, mag-sure, gagamitin ko to para or pag nagbibideo ko yung pamilya ko, gusto nila mag-enjoy sa baba, oo, yan. Yun lang, mono yung sound. Pwede naman gawing stereo. Mamaya ko ayusin. Sa next na live. Pwede naman gawing stereo. Oo, pwede naman. Anyway. So anyway, mga kababayan, live sa earlier. Kaya nga hindi ko sinabi at Trisha Sacred Field eh. Oo. Hindi ako nagsabi ng brand. Oo, para hindi ako live seller. para di live seller, dating natin guys. Anyway, mga babae, eto narinig niya. Narinig. Dapat hindi. Dapat hindi. Oo. But anyway, kung hindi, di maganda. Kung oo, di sorry. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple, guys. Parang it's very liberating na walang nakaharang dito sa pamilya. Sa pamilya. Dito sa lugar ko dito. Anyway. May noise cancelling mode na. Rinig pa rin. Pero okay lang yun. Konti. Okay lang yun. Importante hindi na iririnig yung ingay sa labas. Okay, so mga kababayan, once again, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. Please don't forget to subscribe dito po sa Coach Janet Live YouTube channel. Also, mga kababayan, pakita natin yung ating ticker. Ayan. Okay. So, meron po tayong bagong Facebook page. Pinas Sabat Newsroom. Nakikita nyo dyan sa baba na ticker. Ayan, huwag dyan sa baba. Dito na lang. Ayan, nakikita nyo yan, yung gumugulong-gulong na yan, yung ticker na yan. Punta na kayo sa Facebook page. Follow nyo yung ating bagong news page, ang Pinas Sabat Newsroom. And, mga kababayan, tomorrow, magkakaroon tayo ng live stream dyan sa page na yan. I-revive natin ang Pinas Sabat with Coach Jared. Pero, ang gagawin natin, kung ano yung na-envision ko, kung ano yung ibinenta ko noon sa saan ba to? Sa Radyo Pilipinas na hindi ko nagawa kasi may mga technical may mga technology issues. So dito sa bukas pag sa reboot ng ating Pinas Sabat with Coach Jared ibabalik natin yung nai-envision ko na format. So ganun. Okay, but bago tayo pumunta sa ating kwentuhan, please don't forget to like, share, and subscribe. Dito po sa Coach Jared Live YouTube channel. Meron din po tayong Facebook page. Yun na nga yung Pinas Sabat Newsroom. At pa-follow na po yan. I-type nyo lang sa search bar ng ating Facebook. And meron din tayong tawag dito, Facebook group. Yung Tambayan ng mga Cocheros. Diyan sa Tambayan ng mga Cocheros, mga kababayan, pwede kayong mag-post. It's like a freedom wall. Bahala kayo kung anong gusto niyo i-post. Basta hindi illegal. Huwag kayo magbenta ng lupa doon. Ibaban ko yung mga... May nakita ko, mga dalawang tao na nagbebenta ng lupa. Hindi yun marketplace. Doon kayo sa marketplace. Yung page ko na yun. Freedom wall yun. Meron pa isang beses yata na ito nagbebenta ng insurance. Huwag ganon, guys. Huwag ganon. Hindi bentahan yun. It's not for selling. Okay, so yan. Game. Drugs pwede, sabi ni Gio Hadap. Hindi, mas lalo yan. Delikado ko dyan. May pangalan tayo inaalagaan. May phone caller pa rin ba? Which one? Sa Pinas Sabat? No, wala nang phone caller. Ang gagawin natin bukas sa ating revived and rebooted Pinas Sabat with Coach Jared. Aakit lang kayo doon. Bahala kayo sa buhay nyo. Magkwentuhan kayo. Pero may mga moderators naman. So,
Bahala kayo. Gagawin natin kung anong ginagawa na sa TikTok. Oo. It's really you talking. Hindi na ako magkukwento. Kayo na bahala. Boses nyo na ang kailangan marinig, hindi yung akin. Oo. Tapos kung magdebate kayo doon, bahala kayo. Basta walang magmumura, walang ano, whatever. O yun. Bahala kayo doon. 8 p.m. pala tomorrow. Sorry. 8 p.m. tomorrow. 8 p.m. Okay? So, okay, game. Shoutout na muna tayo mga babayan. Shoutout. Pasensya na rin po na late tayo kasi nga galing tayo sa labas. Oo. At ang dami namin nasikaso today. No, hindi pa ako nakakapag-ayos, oh. Nakakap pa ako. Hindi pa ako nakakapag-ayos, guys. Oo. But it is what it is. Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Slow mode. Slow mode tayo today. Ayan. Where's the slow mode? Okay. Yan. Slow mode. Game. Babasahin ko muna yung mga comments nyo. Tatalikod ako sa inyo kasi dito yung isang ano eh. Lipat ko na lang dito para hindi ako nakataligod. Pangit kapag nakataligod eh. Yan. Okay, game. Shoutout muna syempre sa mga moderators natin. Kay Ate Susan, Ate Trexie, James, Manat May, Ate Elisa C, Arnel, Jack, 51 Billion Movement, BJ Cans, Pinoys, Unnamed Legion, The Greater One, Kina, PS Moderator, Ate Mishi, Ate Nilda Galvez, Ate Linda Arceo, Kuya Nelson G, Sir Pascachi, at kay Shiro Kansaki. At paki-add po dyan sa ating listahan si Moderator Seji. Ayan, may bago tayong kasama. Si Moderator Seji. Okay, at shoutout din kay Pinky MA, Merlin Leyva, Edita Bonifacio, Soft Bites Unlimited, Daryl Barrias, Marlin Monsarvas, Peachy Greeny, Ray Francisco, Splash Brothers, Emmanuel Gakayan, Jacqueline Cardenas, Fin Calero, Dennis Chavez, K. Espiritu, Julieta Trajano, BF Tuazon, Leonora Halas, Macler, Manong Karang, Lacey, Daredevil, Ria Buenavice, Eileen Arellano, Josie Pascual, Digna Dimagiba, Jenny Sis Hintay, Regina Manangan, Alan Negana, Alfredo Cortez, Benedict Española, Ken Reyes. May live pa rin late night tomorrow. Meron pa rin. Oo. Pero ano lang, kaya nga tahimik lang ako eh. Kaya kayo dapat magkwentuhan doon. So, ano ba? Rachel Escala, Miss M. Suzuki, Michael Llamas, Banjo Galang, Virginia Domingo, Melody Canuto, Lori, Shiro Kanzaki, Marlene Malbog, Lia Marian, Marsha Jenny, YL Senmon, Yumilicious, Jasmine Marcos, Alexis Santos, Zara Caballero, Melanio Tadeo, G. Parado, Leonida Mendoza, Areli Arribas, 1994 Maki at si Brayden Beatbox. Ayan, ganyan lang muna guys ha. Kasi marami tayong pag-uusapan today. 4 na topic pa rin to. Oo. Kaya, ayan. Follow na sa ating bagong Facebook page, Pinasabat Newsroom. Okay? Huwag nyo kakalimutan yan. Kung gusto nyo makita yung link, nandiyan nakapin sa chatroom. Nakapin sa chatroom yung link guys ha. So, follow na kayo dyan para masaya. Para happy yan lahat. Okay. Salamat M. Suzuki. Lagi daw siya napupuyat, kakapanood sa atin. Thank you very much. I try my best. Opo, maraming pong salamat. Okay. Uy, gusto ko to ha. Gwapo daw. Oh. Yes! Oo. Salamat. Oo. Hindi ako naniniwala dyan, pero salamat na lang din. Okay, game. Magkwentuhan na tayo. Game. May dagdag meron na namang umatras, guys. Oo, napaghahalataan na talaga tong si Levito Baligod. Nakita niyo ba? I'm sure nakita niyo na to.
Kasi ako pinakahuling nagla-livestream sa lahat ng mga vlogger dito eh. So I'm sure nakita nyo na to sa iba. Namimiss niya si Babalu. Hindi ko magagamit si Babalu dahil ako ay naka-StreamYard. So hindi ko siya magagamit. Pangit si StreamYard guys. Pero kailangan kong gamitin for now. Kasi basta ganun. Okay, game. Eto na nga. Si Lebito Baligod guys. Oo. Matapos niyang i-expose nung nakaraan, matapos niyang idawit si Kiko Pangilinan sa, saan ba to? Sa maleta issue, matapos galitin si Ate Sharon. Matapos galitin si Ate Sharon, no, di ba? Galit na galit eh. Sabi ni Ate Sharon, mga sinungaling kayo. Anong ngayon ang sinabi? Nako, nakumpirma na naman yung sinabi natin noong nakaraan, mga babayan. Kumpirmado na naman ang sinabi natin. Levi Baligod, bumawi kay Kiko Pangilinan sa flood scam. Duwag! Duwag! Laban bawi ang wala. Hindi umano kailanman inakusahan ng mga tinaguriang Maleta Boys ang mga dating bodyguard ni ex-Ako Bicol Representative Zaldico, si Senador Francis Pangilinan, na tumanggap ng pera mula sa umano'y kickback scheme sa mga flood control projects. Woo! Tapos mong galitin si Ate Sharon, bigla kang babawi. Ha? Baka ikaw batuhin ng maleta nun, pero walang lamang pera. Ang gagawin niya, babatuhin ka lang talaga niya. Masaktan ka lang. Maging sino ka man. Masaktan lang kita, maging sino ka man. Batuhin ka lang. Bukas, luluhod ang may sala. Ganun. Bukas, luluhod ang nakamaleta. Ganyan. Diyos ko, my goodness. Kapal-kapal lang mukha nito ni Lebito Baligod. Panoorin natin yung video, guys. Ito yun eh. Langya to. Kapal lang mukha nito. Game. Na-involve si Senator Kiko Pangilinan. Ako galit na galit si Mrs. sa inyo. Actually, natawa ako doon, Atty. Trixie, no? Kasi that shows his tendency to prejudge. Okay. It was Tignan mo, si Kiko Pangilinan pa ang may kasalanan. Nagpi-prejudge daw, sabi niya. Nagpi-prejudge. Bakit daw nagprejudge? Pakinggan natin. Sige. indolence, actually. Indolence ang Present yung picture niya doon. Walang sinabi ang mga kwan. You review the video coverage. Walang sinabi yung mga sundalo eh. Kaya sabi ko doon sa nag-ooperate nag-ooperate ng mga presentation ng slides. Anong PowerPoint? Move forward. Kako hindi. Naalala nyo nung nung bin-breakdown, nagkaroon tayo ng video breakdown. Naalala nyo yun? Nung bin-breakdown natin yung video na yan, naalala nyo ba magkatabi si Lebito Baligod at saka si Mike Defensor? Tapos, tinatapik, di ba noong una nakita niya yung picture, napakamot siyang gano'n. Ito si Baligod, napakamot siya. Tapos, tinapik na niya si Mike Defensor. May binulong, mahaba. Tapos, sinenyasan niya yung nagpo-projector na forward mo na yan. Naalala niyo yun? Binanggit na. Balikan niyo yung video natin nun. Balikan niyo kung di niyo napanood. Na-breakdown na natin yan. Nakita natin yung takot ni Lebito Baligod nung nakita niya yung picture. Nakita natin yung takot niya. So ako, mga babae, naniniwala ako na posibleng hindi talaga niya sinadya na ipasok doon si Senator Kiko Pangilinan at saka si Ate Sharon. Ang problema lang kasi mga kababayan, ganito. Yung buong konteksto ng event, yung buong usapan ng event na yon ay tungkol sa corruption ng flood control. So, you are expecting, mga kababayan, na lahat ng ilalabas dyan sa peking Blue Ribbon hearing nila na naging press con, lahat ng ilalabas doon, mga kababayan, ay related sa flood control.
You cannot blame Senator Kiko Pangilinan kasi kayo ang tanga na naglabas ng picture niya. You cannot blame Ate Sharon Cuneta dahil kayo, Levito Baligod, ang tanga na naglabas ng picture niya. Ang bobobo nyo. Tapos sasabihin nyo, ay, hindi, pinrejudge. Hindi na nakikita nyo kung paano mag-prejudge talaga si Senator Kiko Pangilinan eh. It's indolence, blah, blah, blah. Sira ulo. Kayo ang naglabas ng picture. Sisihin yung mga sarili nyo. Sisihin nyo sa ibang tao. Kapal ng mukha na ito. Sasabihin niya, wala namang sinabi na meron silang nakuha eh. Again, the context of the whole meeting is about the flood control corruption. Baliw. Sabi ni M. Suzuki, balutin mo ako, pwede pa, pero maleta, never po. No need ni Ate Shawi magpa-deliver, mayaman po siya, mga gunggong. Totoo naman, bilyonarya na yan si Ate Sharon, ano ba? 13 years old pa lang yan, milyon na kinikita niyan. Anak ka ng tipaklo. Agree ako dyan, James, sa sinabi mo. Hindi man lang ni-review yung presentation. Correct. Agree ako dyan. Kayo yung may katangahan, tapos isisisi nyo dun sa dalawang pinagbintangan nyo. Tapos, after nun, biglang babawiin nyo. Sabi, hindi naman talaga binanggit na kasama sila, bla bla bla. Sinama nyo sa presentation eh. At ang buong konteksto ng presentation na yun tungkol sa expose ng flood control, corruption na inimbento nyo. Anong i-expect nyo sa mga taong naikinig sa inyo? Nung nakakita si Senator Kiko doon, tsaka si Ate Sharon, nagpalakpakan pa yung mga kasama nyo. Ni hindi nyo kinorek, ni hindi nyo inawat right then and there. Irresponsable ka kasing abogado, Levito Baligod. Irresponsable kang abogado. Ni hindi mo kinorek, ni hindi mo kinuha yung microphone at sinabi mo, ay mga kababayan, wag ho natin palakpakan. Mali ho ang pagkakasama ng kanilang larawan diyan. Hindi ho sila kasama. Ipinapakita lamang po namin dito na merong helicopter si Saldico na laging ginagamit ng mga powerful people. Natural, paupa yun eh. Alam hindi powerful ang gagamit doon. Sino lang ba ang mga taong gagamit ng private plane, private helicopter, private jet? Di ba mga powerful? Bongit ulit. Bobits. Di ba? Ganun po ba yung gaslighting? Correct. Ganun po ba yung gaslighting? Correct. Oo. Di ba? Isinama niyo yun doon. Intentional yun. Actually, pinaliwanag naman ni Baligod. Sabi niya, pakinggan natin. Hindi yan. Bakit? So, ibig sabihin, hindi it siya was just kasama? a picture of It's just a him picture and, with of, the employees of yes. Nisibis Bay. Tama ba? Oo, kasi ginamit nila yung eroplano. Pero may ibang pictures yan. So, it was the plane that the picture was for? O basta nadamay lang yun No, doon? it's a number of pictures depicting the use of helicopters and air assets ni Saldico Yes. by the couple. Hindi lang naman minsan during the campaign. So, anong punto So, rin? Pero pumiram nakikita mo sila pa na oo. 2025 Kiko Pangilinan na suot ni Miss Sharon. Na-involve. So, anong punto? Ba't yung pinakita yung aeroplano? Ba't yung pinakita yung aeroplano na ginagamit ni Senator Kiko Pangilinan at ni Sharon Cuneta? Kasi, maski doon sa paliwanag niya, ang labo. Maski doon sa paliwanag niya, mga kababayan, napakalabo. Ang sabi niya, dinedepict lang daw a series of pictures kung saan gumamit ng aeroplano, ng private service siguro ni Nisibis Bay Aviation, whatever the name is, a series of pictures depicting the use of private air assets of Saldico by Sharon Cuneta and Kiko Pangilinan. Lalo na nung campaign. So what? Illegal ba yun? Illegal bang umupa ng helicopter? At
eroplano kung afford naman nila at legal naman yung perang ginamit nila? Ano yun? Guilt by association? Kasi gumamit ng helicopter ni ni Saldico to si Senator Kiko So ibig sabihin kasama siya sa maleta. Tingnan niyo yung contradiction nung sinabi ni Levito Baligod. Tingnan yung contradiction na sinabi niya. Ang weird eh. 'Di ba? Pinakita lang daw yung air assets. Yan. Bakit? So, ibig sabihin, hindi it siya was just kasama? a picture of It's just a him picture and, with of, the employees yes. of Nisibis Bay. Tama ba? Oo, kasi ginamit nila yung eroplano. Pero may ibang pictures yan. Oh, so what? Kung ginamit So, aeroplano. it was the plane that the picture was for? O basta nadamay lang yun No, doon? it's a number of pictures depicting the use of helicopters and air assets ni Saldico Yes. by the couple. Hindi lang naman minsan during the campaign. Oh, so what? So, Okay. Pero humiram makikita mo sila pa nga, na, oo. 2025 Kiko Pangilinan, nasuot ni Miss Sharon. Na na-involve si Senator Parang mamahalin yung relo ni ni attorney Wait, na-distract na naman ako. Anyway. Ayun, may nag-comment nga pala sa dito sa live stream kagabi. Nag-comment siya sa replay. Sabi niya, "Bakit watch tungkol ba sa watch vlog tong content mo, coach?" siya. Parang IWC. Parang IWC yung niya, relo niya. Yung pilot or engineer. But anyway, going back, so what? Hindi ko nagigets. Ano yung punto ng eroplano? What does it prove regarding the discussion ng bilyong-bilyong maleta? Hindi ko nagigets eh. Ba't nandun yun? Di ba? Bakit nandun yun sa picture? Bakit nandoon yung picture sa presentation? What is it trying to establish? Na si Senator Kiko Pangilinan gumagamit ng air assets si Saldico? Therefore, maiko-connect mo siya dun sa flood control scam? Hindi ko gets eh. Hindi ko gets mga babayan. Association lang. Again, guilt by association. Ang hirap. Hindi ko makita yung logic. Maski doon sa, alam nyo, ako mga kabayan, hindi ako naniniwala na hindi nila sinadya. Kasi, kung hindi nila sinadya, bakit nandoon? Ikaw yung gumagawa ng presentation di ba sinabi nga ni James kanina? Kung kayo ang gumagawa ng presentation, dapat alam nyo yung laman ng presentation. So ako di ako naniniwala na hindi nila yan sinadya. Sinadya nila yan na nandyan. Hindi na lang nila nailusot kasi hindi nila in-expect yung reaction ng mag-asawa. Hindi nila siguro in-expect na magre-react ng ganyan si Senator Kiko Pangilinan na maghahabla siya. Kasi kinaladkad yung pangalan niya dun sa konteksto sa whole context of the flood control. Paano siya mai-involve doon? Hindi siya senador nung panahon na yun. Kung baka nakalimutan nyo na, mga kababayan. Kumandidato siyang vice president, natalo siya noong 2022. Simula 2022 hanggang 2025, civilian si Kiko Pangilinan. So paano siya mai-involve sa flood control? Ang weird. Kayo naglagay na sa presentation hindi naman sila So hindi nila pwedeng kumbaga hindi sila pwedeng maghugas kamay. Oo, diyan sa nangyari na 'yan. Pangatlo na to, strike 3 na kayo. Una, etong kay De Lima. Kay Congresswoman Laila De Lima. Ang sinabi nakatanggap daw ng hindi maleta Parang tawag dito, parang paper bag yata or something else or envelope. I'm not sure. Pero nung panahon na sinasabi niyang binigyan daw, yung panahon na nakakulong si Senator Laila De Lima. Paano naman mangyayari yun? 2022 kasi 2023.
Kailan lang ba lumaya si si Congresswoman Laila de Lima? Nito lang naman. Diba? Ayun. Tapos, ano pa? Si Loren Legarda, pangalawang pagkakamali. Nung una, kasama daw sa nakatanggap, 5 maleta daw na malalaki. Oo. Nung panahon na siya ay kaalyado pa ni Tito Soto. Pero nung hindi na siya kaalyado ni Tito Soto at siya ay tumawid, nangapit bahay na, sumakabilang bahay na, etong si Loren Legarda, biglang hindi na raw siya nabigyan. Nagkamali lang daw ang etong 18 kargador na to. 18 basura na to. Pangalawa. Pangatlo na to, si Kiko Pangilinan. Strike 3 ka na. Kung hanggang ngayon, mga kababayan, maniniwala pa rin sa kabobohan ang mga DDS after nitong pangatlong kamalian nila, ay ibang level ang kabobohan yung mga DDS kayo. Iba talaga, promise. Sa totoo lang, ibang level, promise. As in, bobo talaga. Ay, ito, correct, panglima na pala. Kay Tito Soto pa, yung nagbigay daw ng kay Mark. Oo, nagbigay daw kay Mark ng pera, ng mali-malitang pera. Tapos yung Mark, matagal na palang patay. 2015 pa. Ano pa yung isa? Paano pa't panlima? Sino pa yung isa? Sino pa yung isa? Yung kay yung pagbigay daw ng cellphone ni General Torre. Oo, 2024 daw binigay yung iPhone 16e. Pero hindi pa pala lumalabas yun. 2025 pa lumabas yung iPhone 16e. Anak ka ng tipaklong. Kay Erwin Tulfo. Kay Ping Lacson. Yung mga paninira nila. Diba? So, alam nyo mga kababayan, kay Father Flavi, nag-deliver daw sila sa isang simbahan sa QC. Na under daw kay Father Flavi, wala palang simbahan si Father Flavi doon sa QC. Ibang lugar daw. Goodness. Ang huhusay. Sa kasinungalingan talaga. Basta illegal. So alam nyo mga kababayan, obviously, this is already kasinungalingan na talaga Booking na booking guys Booking na booking na. Nakakailang error na sila sa kanilang testimonya. Alam nyo mga kababayan, kaya nga hindi pumipirma ng affidavit, di ba? Kailangan pa silang puwersahin. Alam nyo, buti umabot ng ombudsman Feeling ko wrong move ni Baligod na pinaabot niya ng ombudsman. Wrong move kay Baligod na pinaabot niya sa ombudsman yung kaso. Siya mismo yung nagbigay ng testimonya. Alam nyo bakit? Alam nyo ba't wrong move? Kasi mga kababayan, dahil doon sa ginawa ni Levito Baligod na yan, ang ombudsman may subpoena powers Pwede niyang puwersahin ang kahit sinong Pilipino. Na pag nagsubpoena siya at hindi ka pumunta, aresto ang sunod sa'yo. No joke. No joke. So, ayun lang. Ayun lang. Diba? So ngayon, hindi siya makatanggi. Kailangan ngayon niya pumunta sa ombudsman. Isa-isa ngayon pinatawag ng ombudsman. Isa-isang pinatawag ng ombudsman ang 18. At bubuo na sila ng affidavit nila. Tag-iisa. Good luck ngayon dito. Kay Baligod. Kapag hindi nagtugma-tugma ang kwento nila, 18, wala. Tapos ang boxing. Hindi mga artista yung mga yan. Hindi magaling mag-memorize yan. Hindi magaling mag-memorize ng mga linya-linya yan, di ba? Oo, shoutout po kay Gracia Rodriguez from California. More power. Salamat po sa inyo super chat. So, ayun. Naniniwala pa rin kayo dito, mga ka-DDS? Ano ba naman kayo? Tatangan nyo.
Hanggang ngayon, naniniwala pa rin kayo dito sa mali-maleta na to? Tapangan nyo naman. Mali, lahat. Mali ang maleta. mali ang mali-malitang pira. Eto pa malala. O, ito, may sinabi si Libito Baligod kanina. Sabi, dapat daw i-dismiss na yung mga libel cases. O, mapahinggan natin. At nung final ko yung complaint namin sa Ombudsman noong February 20. Take note, hindi sila nag-file ng complaint. Sinungaling ka, Libito Baligod, hindi ka nag-file ng complaint. Nag-submit ka lang ng affidavit, wala kang complaint. Sinungaling to si Baligod. Nag-file daw sila ng complaint? Wait, hahanapin ko yan ha. Kasi, noon pa man, February pa lang, hinahamon na sila na magkaso. Oo. Wait. Sinungaling talaga tong ombudsman na to. Ombudsman na to. Etong si, si Libito Baligod eh. Wait. Hanapin ko lang yung balita na yun. February yun eh. Saan na yun? Sinungaling talaga to. Itong abogadong to guys. No joke. No joke talaga. Hindi siya nag-submit ng complaint. Oh, eto. Papakita ko sa inyo. Hindi siya nag-submit ng complaint. Nag-submit lang siya ng affidavit. Yan, sabi niya. Lawyer of 18 ex-Marines submits affidavit over suitcases full of money. That's not a complaint. Hindi yan, complaint affidavit. Wala kayong final na kaso. Nag-file ba kayo ng kaso? Ano yung final yung kaso? Malversation? Plunder? Graft and corruption? Bribery? Ano final yung kaso? Hindi natin alam. Kasi nga, walang complaint. Ni-refer namin sa Office of the Ombudsman para magkaroon lamang ng prima facie proof na na-commit ang mga napangalanan doon ay guilty sa mga offenses na ito. Saan? Hindi sila nag-file ng complaint. Hindi sila nagkaso. Kapal mo nga, di ba? Inuutupan taong bayan. Sinungaling. Tapos, ulit. 2026, the Ombudsman already took cognizance of our complaint. Kaya dapat yung Wala mga kayong libel complaint. and cyber libel cases na yan ay ma-dismiss. Why? Dapat na umanong ma-dismiss ang kaliwat kanang reklamo ng libel at cyber libel laban kina Attorney Levy Baligod at sa grupo ng mga sundalo na di umanong nag-deliver ng malalaking halaga ng pera sa mga politiko. Ito ang iginiit ni Baligod matapos sabihing magsusumiti sila ng counter affidavit sa Lunes sa La Union bilang tugon sa mga reklamong inihain ni House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega laban sa kanila matapos umanong mapangalanan na kasama sa mga kongresistang nakatira ng pera ng mga sundalo. So ang buod ng aming counter affidavit, number one, it should be dismissed for lack of jurisdiction. Ayon kay Baligod, walang jurisdiksyon ng San Fernando La Union Prosecutor's Office sa reklamo dahil dapat ay sa Quezon City ito dinidinig. Ha? Bukod sa kawalan ng jurisdiksyon, idinagdag nito na sa katunayan Mga babayan, ang inilalaban niya is technicality. Technicality ng jurisdiction. Ibig sabihin mga babayan, saan ba dapat ipinapile yung kaso? Usually, ayon po sa rules of court, ito ba yung rules of court po? Wait, wag na lang. Ayon po sa rules of court, mga babayan, wala dito eh. Ang korte na may jurisdiction sa mga kaso ay kung saan naganap ang krimen. Generally speaking, is the court wherein the crime, where the crime has been committed. Tapos may mga iba't ibang yan. Bawa kung city ordinance lang violation, mga MCTC lang yan, MTC. Kung mga criminal cases, usually sa, depende sa kung RPC yan, usually sa RTC, ganyan-ganyan. Pero mga babayan,
karamihan ho ng mga kaso is na ifina-file ho yan kung saan nagkaroon ng discovery nung crime or kung saan nanggaling yung nangyari yung krimen. So, si Ortega po, si Congressman Ortega ay taga La Union. Kung nakita niya yung sinasabi ng mga 18 na basureros, 18 basura, kung nakita niya yung libelous statement sa La Union, doon siya magpa-file kasi nandoon yung jurisdiction, nandoon yung kung saan nangyari o yung discovery ng krimen sa jurisdiction ng korte na yun. Hindi pwede sa QC. Bakit sa QC? Anong dahilan? Saan ba nakatira si ano? Saan ba nakatira si... Nasaan ba siya nung nakita niya yung libelous statement? Nasa QC o nasa La Union? Di ba? Kaso mga kababayan, halos lahat ng congressman na nag-file ng kaso sa kanya, ang lalayo. Meron isa sa Marawi. Eto si Sandro, ayaw mag-file ng kaso. Kung ako sa kanya, mag-file siya sa Lawag o Tagalawag. Kawawa sa pamasahe itong mga to. Mag-iikot sila ng buong Pilipinas. So, si Congressman Laila de Lima, if I'm not mistaken, taga Parañaque yan. So, malamang sa Parañaque RTC nag-file. Saan ba siya nag-file? O baka sa QC siya nag-file? QC RTC siguro. NBI. So, sa Pasay ito. Pasay yan. Oh. So, good luck. Yun ang ibig sabihin ng... Paano nawalan ng jurisdiction ng korte kung nandoon nangyari yung krimen? I-defend pa niya yun. Pangalawa, paano nawalan ng jurisdiction ng RTC? At hindi ko kasi porke the ombudsman took cognizance of their affidavit, hindi porke tinanggap ng ombudsman ng kanilang affidavit, ibig sabihin, pwede na ho yung palusot para ma-dismiss yung mga kaso nila. Bakit? Kasi mga kababayan, ng ombudsman, mag-iimbestiga pa yan. Pag nag-imbestiga yan, magka-file pa yan ng kaso sa Sandigan Bayan. Ang Sandigan Bayan, mga kababayan, ay mga kaso related to crimes of public officials. So, violations ng Civil Service Code, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Plunder Act, etc., etc. Pang public officials lang yan. At meron pang specific na salary grade. Minsan may specific pang salary grade. 27, if I'm not mistaken. O may specific pang rango. Mga yan, basta maraming specifics yan. So, ito, yung kaso na kanilang na tinake cognizance daw ng ombudsman ay related sa use of public funds or crimes committed by public officers. Iba ho yun sa libel. Iba ho yun sa cyber libel. Kasi ang libel po is violation of the RPC, Revised Penal Code. Dalawang magkaiba hong kaso yun. So, hindi ho pwedeng sabihin ni Levy Baligod na, hindi, nag-take cognizance na itong ombudsman, dapat dinidismiss na yung kaso sa amin dun sa cyber libel. Hindi. Personal injury yun eh. Di ba? Nanira kayo ng tao eh. Pero alam yan ni Baligod, mga kababayan. Alam niya yan. Sinasabi lang niya yung mga sinasabi niya ngayon kasi may mga DDS na uto-uto. Yung mga taong katulad ni Levito Baligod, bumabangka sila sa katangahan ng audience nila. Sino bang audience nila? Mga DDS. Di matik tanga. Hindi ho basta-basta i-dismiss na ng RTC. Pag yun ang sagot niya, lalo na pag yun ang sagot niya. Ang pwede lang hong gawin ni Baligod, mga kababayan, kung gusto niya ipalipat yung mga kaso, is pumunta siya sa Supreme Court. Mag-request siya sa Supreme Court. Supreme Court, pwede po bang magpa-change of venue from La Union dito po sa Quezon City kasi nandito po lahat ng mga mahirap pabiyahihin sila from La Union to Marawi, masyadong maraming kaso, etc., etc.
Alam niya yan. Hindi ako naniniwala, hindi niya alam yan. Pero bumabangka siya sa katangahan ng audience niya. Alam niya yan. Alam niya yan. So, gusto niya ipa-dismiss. Ano, ganun lang yun? Nanira kayo? Babawiin niyo yung paninira niyo? Tapos ganun-ganun lang. Sorry, friend. Pasensya na. Walang ganun. Panindigan niyo yung kaso niyo. Diba? Panindigan niyo yung kaso niyo. Harapin niyo lahat yan. Ayan, dami. Erwin Tulfo, Laila de Lima. Meron pang isang congresswoman from Iloilo. Meron si Congressman Adjong. Meron si Benny Abante. Meron si Congressman Ortega. Sino pa ba? Mga nag-file ng kaso. So far, 6. Oh. Si Ate Sharon. Hindi pa nagpa-file yata si Ate Sharon. Tanong ko nga sa kanya kung nagpa-file na siya. Core ko magpa-file siya. Joel Chua, nag-file na rin. O, Joel Chua. Alvarez. Oh. Trillanes, ayan, nag-file. Garin. Oh, di ba? Napakarami na nag-file ng kaso sa kanila. Hindi pa paig ang court. Hindi pa paig ang court. Dadaanan nyo sa technical? Hindi pa paig ang court yan. Si General Anyo din pala, no? Nag-file din. Eh di mag-ano na lang kayo, mag-tour na lang kayo, di ba? Habang meron kayong hearing sa Lanao del Sur, pa-press ko uli kayo. Sabihin nyo, eto, ganyan. Yung congressman nyo, binigyan ng balita ng tira. Yan na lang gawin nyo. Pa-press con kayo. Kung saan man kayo. Ewan ko lang kung makakalabas kayo ng buhay sa Marawi. Sa Lanao del Sur. Hindi ko lang alam kung makakalabas kayo ng buhay doon. Pero, good luck. Malita ng pira. Oh. So, ewan ko, bahala sila. Mapapatour sila, sabi ni Ken Reyes. Oo. So, anyway, mga kababayan, huwag na natin kaagatin yung mga kabubuhan na yan. Nakakaano na lang eh. Laban bawi eh. Naanantipak lang. Ang nakakatawa naman sa mga DDS, sige, kain tae. Walang problema. Kain tae. Pasensya na po, paumanhin po sa mga kumakain. Pasintabi po. Pero ganun po ang ginagawa ng mga DDS ngayon. Hindi lang ho sila kain suka, kain tae na rin sila. Imagine, from La Union, ang layo, dilipad ka papunta ng Marawi. Ang gastos, men! Ang gastos. Tapos babiyahe ka papunta ng Iloilo para humarap sa hearing. Tapos dadalhin mo na naman sila papunta ng QC. Tapos ilang hearing yung sa QC. My goodness. Woo! Grabe. Court hopping, what an experience. Ay, naka. My goodness. Sagot na ni Mike yan, sabi ni Ronald Anos. Bagay. Sagot na ni Mike yan. Asan ba yun? Ayan. May service naman sila, sagot na ni Mike yan. Mayaman naman si Pink Mike. Si Pimp. Bugaw. Ayan. Kain tinik na lang daw. Ubos ang 5 million nila. Jack. Ubos ang 5 million nila. Baka abonado pa nga yan. Tama ka dyan. Sa biyahe pa lang ubos ang 5M. Anyway. So, mga kababayan. Good luck na lang sa'yo ha. Tony Levy Baligod. Marami kang mag-Philippine tour ka. Mag-RTC tour ka. Tour of the Philippines. RTC version. Ang ganda. Okay, sige. Hay, nako. Okay, guys. Philippine Loop. Philippine Loop daw. Magmomotor sila, Philippine Loop. Okay.